Okay, Pastor Loy. Ganda nung inawit po natin, forever He is glorified, forever He is lifted high. May problema tayo o wala, our purpose is to glorify Him. Maganda ang sitwasyon natin, let us glorify Jesus. Kahit po sa NBC, kung darating yung pagkakataon, magkakaproblema tayo, parang magkakagulo ang hirap, balik lang tayo sa purpose natin. Balik lang tayo sa purpose natin po. Andito tayo to honor God. Amen. Even si Ate Lisa, ano po, yung papa nila, na dumaraan po sa mabigat na sitwasyon, let us be glorified even in the midst of trials. Our purpose is to honor Him. So that is our prayer. Okay? Last time, may diniscuss po ako sa inyo. Um, sobrang ano lang po talaga, ano, gusto ko po kasi talagang makita yung bawat isa na nabubuhay ayon sa purpose talaga ni God. Hindi tayo ang pumili ng purpose natin. Ano po, kundi ang Diyos po ang naglagay ng purpose nito. Okay? So thank you so much po sa inyo. Kaya nga po, mamaya sige po, pray tayo. Let us give all our burdens, ano po, and concern to God. At the end of the day, let us do our best, honor Jesus, even, sabi nga natin, sa mga greatest trial ng buhay po natin. Okay? Let me share with this to you lang po. Ano, mabilis lang po ito na i-discuss natin. Okay? 1, 2, 3. Ayusin ko lang po muna ito. Ayan. Okay. Sabi natin, gusto ni God magtagumpay tayo. Gusto ni God, concern si God kung may nangyayari sa buhay mo, concern si God kung nagagawa mo talaga ang ipinagagawa ng Diyos sa atin. Sabi natin, more than anything else, success, our meaning is to do the things you are created for. May kanya-kanya tayong assignment na binigay si God. May kanya-kanyang talents na binigay si God sa atin na nais ng Diyos na magamit po natin. And success is, our definition is knowing God's purpose for your life. Yung nagawa mo talaga yung pinagagawa ng Diyos sa iyong buhay. That exactly, knowing God's purpose. At hindi mo maunawaan yung purpose ni God if you are not yielding. Ano po, kung hindi tayo mag-yield, magsusurrender sa Panginoon. Kaya napakahalaga yung pag-church, pag-cell group, iba sa pag-attend sa ganito. Dito po natin mas naunawaan, ano po, ano ba talaga yung maliwanag na purpose ni God. Pag naunawaan natin yung purpose ni God, we should develop our life for that purpose. Kung tinawag ka ni God maging negosyante ka na nag-honor kay God, galingan mo sa pagnenegosyo. If you are teacher, galingan mo ang pagtuturo. Diyan ka inilagay ni God, i-develop mo ang sarili mo. Sa Ate Lee, as a dentist, ngayon pastora po, we need to develop our life for that purpose. At the end of the day, gamitin natin lahat ng ating natutunan, ano po, sa gawain or assignment na ipinagkaloob sa atin ni God. So tayo po, after how many years na rin po ano, sa paglilingkod sa Lord, I believe dito tayo tinawag ni God, yung pagpapastor. And I will develop myself para maging mahusay, maging effective, ano po, na naglilingkod sa Panginoon. And then whatever na matutunan po natin, gusto natin ay ma-share po natin sa iba. Ngayon po, okay lang naman yung preaching. Wala namang problema yung preaching po, ano? Okay yan. Pero parang mas concerned po ako ngayon, halimbawa, kinausap ko si Benson. May nangyari ba kay Benson? Na-move ba si Benson? Na meron ba siyang ginawa because of our mentoring or coaching? Yung sa atin pong lahat ngayon po. So, yun po yung purpose po natin. Mamaya po, may bibigay ako sa inyong productivity coaching toolkit. Kahit i-share ko lang po yung pinaka-PowerPoint. Pagkatapos pwede nyo pong gawin kasi after that, our goal is in learning is not to know lang but to apply. Apply truth brings talagang transformation. Hindi mo naman ito ma-apply kung hindi mo rin naunawaan eh. Kaya mahalaga maunawaan po natin to. Paulit-ulitin nyo po. Hindi po ako naniniwala even after this ng pag-uusap natin makakatch nyo po. Pero balik-balikan nyo po, in-note nyo po, picturean nyo po, pag-usapan nyo, kung kayo po ay may ka-partner o kung sino pan kasama nyo po, ulit-ulitin nyo po yung mapapanood nyo ngayon or matututunan nyo po. And wina-welcome din natin yung mga question kung meron po. Okay? So, idire-diretso na po natin ito. Okay?
So again, kung i-measure natin ang success is knowing, developing, and deploying. Okay. Sino po sa atin dito, nais nyo ho talaga, although February, ano na po ngayon, 16, 20, 2024, ay maging productive, fruitful, mabunga. So gusto natin dumaan ang pagkakataon at mga taon na, kasi sabi naman ni God sa atin first command ni God, hindi yung wag kayong kakain. Hindi po. Be fruitful and multiply, replenish and subdue the earth and have dominion. Yun po talaga, kasi tingnan nyo po, nakakatuwang isipin ito. Ang dami talagang message po nito Be fruitful. Bakit sinabihan tayo ni God na be fruitful? Puno-puno ka ng mga seeds of potential. Sa loob mo, katulad ng fruits, may mga seeds, may mga galing, may mga husay na pinagkaloob si God, na kung hindi po natin ito magagamit, hindi lalabas yung pagiging fruitful po natin. Nanghihinayang po ako. Napakaraming taong magagaling at mahusay, hindi lang po na-develop. Ipinagkaloob po yan ni God sa atin po para ma-enjoy natin at gamitin din po natin sa kapurihan niya. So be fruitful and multiply. Ang NBC, gusto ba ng Diyos dumarami lang ang taon na walang nangyayari? I believe gusto ni God sa NBC, maging fruitful ang NBC. Maging fruitful ang karir mo, maging fruitful ang ministry mo, maging fruitful ang pamilya mo. Ang sarap kaya na may nangyayari sa buhay, okay? So, sa ilang bagay na ito, tingnan natin yung ilang principle na ito. Kung gusto nating maging fruitful, humanap ka ng mga taong fruitful. Magsasama ka sa mga taong fruitful. Kasi kung ako po wala nang alam at ang sinasamahan ko pa walang alam, talo po ako. Kung broke po ako, sinamahan ko pa mga broke, baka maging presidente pa ako ng broke, lalano ang pangit. Ang sinasabi natin, kung wala ka, hanapin mo sa iba at learn to them. So, mas magiging mabilis tayo ang Praise Church po, nung nagsisimula, ang tinitingnan namin, victory. Nung nagsisimula ang Praise Church po, ang tinitingnan namin po, CCF, hindi po kami nagpunta sa mga churches na nagsara, hindi lumalago. Siyempre, kung ano yung gusto mong makita sa future, yun po ang sundan po natin. Kung gusto mong maging strong ang married life nyo po, humanap po kayo ng mga mag-asawa na strong sa kanilang relationship. Definitely may matututunan po tayo sa kanila at may mai-impart po sila sa atin. Sa Bible, pag pinag-usapan ng productivity, anong story ang naalala po natin na naging productive in a short period of time? In a short period of time. Okay? So bago ko po i-share yon, talagang atili sobrang nakat sa akin yung tanong na ito. No? Ano ang madaling paniwalaan at mahirap paniwalaan? Sa maiksing panahon, kumita ng malaki. Sa maiksing panahon, kumita ng malaki. Pwede ba yon? Or, kaya mo paniwalaan ito? Sa mahabang panahon, walang kinita. Yung pangalawa, parang mas hindi ka panipaniwala. Tumagal sa church, hindi fruitful. Namatay, walang-wala, pero nasa church. Teka muna, parang may mali. Binigyan tayo ni God ng enough time to become productive, and yet maraming Christian halos hindi nakatuntong sa promised land, sa quality ng buhay na nais ng Panginoon. Again, this is not referring only to money, but how we enjoy our life following Jesus. Kaya mas gusto ko pong paniwalaan yung una sa maiksing panahon, pwedeng kumilos ang Diyos sa malaking kaparaanan. Amen po ba tayo doon? Okay. So, yun pa lang, tingnan nyo po yung mga sinasabi nating ito. Kasi otherwise, baka maging inspiration. Sila nga, ang tagal na, walang nangyayari. Huwag niyong gagamiting inspirasyon yung mga nasa ibaba at walang nangyayari pa. Okay? So huwag po, huwag po. Okay? Tingnan niyo po ito. Sa Bible, si Nehemiah, yung Wall of Jerusalem na napakahabang taon bago na itayo, in 52 days na itayo niya. Kaya ang daming nagmamak sa kanya . Ano ginagawa niyo? Kulungan ng aso, bahay ng aso, in a short period of time, gagawin mo? Pero nagtaka sila in 52 days na accomplish ni Nehemiah na hindi naman architect, na hindi naman engineer, he is a cupbearer and yet na-accomplish niya yung sa akala ng iba hindi magagawa. Mga kapatid, sana tayo yung maging example and model
na ma-amaze ang mga tao kasi may manifested presence o work ang Panginoon sa ating buhay in 52 days na accomplish po. O, huwag natin kalilimutan po, ang church nagsimula po sa malaki. Acts chapter 2, 3,000 agad ang church. Isang preaching lang ni Peter yun. 3,000 ang nagpabaptize. Kaya walang masama na maliit pero hindi tayo mananatiling maliit. Walang masama na walang nangyayari sa atin ngayon pero hindi tayo papayag na walang mangyari. Ang pinakamagandang kwento ng productivity sa Bible is creation. In 6 days, create ni God ang halos lahat ng bagay. And after that, wala nang create si God, tao na ang pinag-create niya. In 6 days lang. In 6 days. Kaya God is the example of productivity. Tingnan niyo po ito. In the beginning, God created the heavens and the earth. Bakit hindi sinabing in the beginning, God is holy? Kung magpapakilala ako, ano yung gusto kong ipakilala? Bakit si God, pinakilala niya ang kanyang sarili? Ngayon sa simula pa lang, in the beginning, God created. He is a creator, He is creative. O Genesis 1 pa lang, may idea na tayo. Hindi tayo i-create ni God na wala tayong gagawin. Kaya yung mga nangangarap na isang araw, wala na silang gagawin, mali po yung pangarap na yon. Hanggat nabubuhay po tayo, may gagawin po tayo sa Diyos. Amen? So, kung natapos mo na yung purpose mo at wala nang pinagagawa sa iyo si God, it's about time. Uwi na po tayo sa tahanan po natin. Verse 26, Then God said, Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Tuloy na lang natin to, actually verse 27 to. So God created man in his own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Wow. So dito pa lang, may idea na tayo na may gagawin po tayo. Tama ba, Benson? Pag may na-accomplish kang isang bagay, tuwan-tuwa ka. At pag may na-accomplish kang isang bagay, hindi po, ayoko na, may nagawa na ako. Mag-iisip ka na naman. Laging minsan connected ang fulfillment natin sa buhay sa ipinagagawa ni God. Non-stop. Kaya nga, alimbawa, 2023, walang nangyari, medyo malungkot po yun. Ano na-accomplish natin? Hindi to palakihan, pero may pinagagawa si God. Okay? Kaya sana talagang ma-picture po natin talaga itong sineshare po natin ito. Okay? So, God created us to create. God created us to create. So, NBC is born to create. Na-build ang NBC to create. Na-build yung pag-asawa mo o karir mo to create. Our God is a great creator. Tingnan nyo po, yung moon and stars, ang tawag daw po dyan, creation. Yung mga nilalang na halaman, hayop, ang tawag ko dyan, creatures. Pero nung create ni God, si Adam and Eve, He created creator. Tagabuo. Walang silya na binuo si God, pero may create siyang puno na pwede maglabas ng silya, ng bahay, at ng marami pong bagay. So, sa lahat ng nilikha po ng Diyos, tayo po yung tatawag ding creator. Kasi po ang mga hayop, ang meaning niya sa Hebrew, as it is. Ang leon, kahit 100 years, leon pa rin siya, ganun pa rin. Pero si God, ang tao, create niya hanggang sa pagtanda natin, may pwede tayong magandang gawing bagay para sa Panginoon. Amen? We are created, we are creator. And God said in Genesis, I don't know kung 17 times sinabi ni God, and God said, hindi po tayo makakapag-create nang wala tayong sinasabing magagandang bagay sa buhay natin, even ng word, kaya we need to practice saying God's promises in our lives. And God said, tingnan niyo po ito, the more na binababad mo ang iyong sarili sa Word of God, mas lalo kang nagiging creative sa buhay. Ay, nako, tingnan niyo po ito. Sobrang ganda ho kasi nito. Sana talagang makaptured natin. Let us use our advantage for our advantage. What is our number one advantage? We are created in the image of God. So dahil created tayo in the image of God,
We are creative. Ano yung pangalawang advantage natin, Pastor? We have the Word of God. Because we have the Word of God. And God said, and God said, and God said, and God said, we have the Word of God. May ibang magaling lang, pero hindi nila alam ang Word ni God. Everything created in the Word of God. Everything created by the power of the Word. Kaya kung wala tayong dinedeklara sa buhay natin, by the way, kung ano i-deklara natin sa buhay, malas naman buhay ito, o talagang mamalasing ka. Kung ano yung sinasabi natin, kung ano ang declaration natin, may power of words talaga ho eh. Lalo na yung word ni God. Lord, ang pamilya namin magiging Joshua 24:15. As for me and my house, we will serve the Lord. Di po ba? Kung yun po ang lagi natin dinedeklara sa buhay natin, it will happen. It will happen. Okay? So sana po may natututunan po tayo. Mas nagiging creative ka kapag nasa Lord ka. Kapag nag-church ka, kapag ginagamit mo ang buhay mo sa Panginoon, lumalakad ka sa Word, napaka-creative. So this is the exact topic natin this evening, progressively productive. I don't care po kung mabagal ang pag-usad natin. Ang mahalaga, umuusad at umuunlad. Ang pinaka-ayoko po yung maging passive, yung walang hindi intentionally may ginagawa or may inaabot. Kaya ngayon the word progressively productive. Mga kapatid, tayuan po natin, hindi tayo palaos ng palaos. Hindi tayo patanda ng patanda na nawawalan ng kabuluhan. Patalino tayo ng patalino, palakas tayo ng palakas, pagaling ng pagaling tayo, at mas nagiging fruitful at kagamit-gamit tayo kay God. Progressively productive. In the beginning, God created the heavens and the earth. Hindi ko sinabing sa simula, nagkaroon ng langit at lupa. Hindi sinabing in the beginning, bigla na lang nagkaroon ng langit at lupa. Hindi po. God created intentionally. God created the heavens and the earth. Ano ang lumabas? Heavens and earth. Kung ano yung create niya, yun ang nangyari. Amen? So, number one principle, eto gagawin natin mamaya. The keyword natin is intention and focus. Sadyain mong likhain ang gusto mong gawin. NBC family, what do you want this 24? Sa buhay nyo po, sa career nyo po, ano ang intention po natin? Ano yung gusto nating mangyari? Ano ang gusto nating i-create? God created heavens and earth. So, maging ano po tayo, magkaroon tayo ng tinatawag nating intentionality. Ano po? Wow, sana dito pa lang po, pag eto wala tayong gusto, wala na ho tayong pag-uusapan. Do you agree na napakahirap kausap ng isang taong walang gustong gawin sa buhay? Ang hirap po. Pero yung tao, pag may gusto, sabi ko nga, hindi ka naman susuportahan ni God sa mga bagay na hindi mo gusto. Hindi ka susuportahan ni God sa mga bagay na hindi mo sinisimulan. Hindi ka susuportahan ni God sa mga bagay na hindi mo pinagpe-pray. Yung desire ng puso mo sa Panginoon, we need to become intentional sa mga bagay. Ano yung gusto mong gawin para sa Diyos? Tingnan niyo po ito. Si Steve Jobs po, yung smartphone natin, dati po ang cellphone natin, nasa ibabaw yung keypad. Naka-steady, halos kalahati po ng cellphone natin. Keypad po yan, walang alisan. Pero sabi po ni Steve Jobs, sabi niya makikreate ako ng keypad na pagkailangan lang sa kalalabas. Pinagtawanan siya ng kanyang mga kasamahan. Pero alam niyo ginawa ni Steve Jobs, tinuloy niya at nakita mo, hawak natin ngayon, smartphone. Okay, so listen to this. Lahat na i-create natin, wala pa. Wala pa. Lagi magsisimula tayo doon sa wala pa. Tingnan niyo po. Ito namang magkapatid ba yan o magkaibigan, nag-aabang ng sasakyan sa New York, wala silang masakyan. Nag-put up sila po, wala silang sasakyan, nag-put up sila ng apps, Uber ang tawag. Alam nyo po, from $0 to $1 billion industry. Merong nagkakabiroan at nagkakatawanan po. Hanggang ngayon, wala raw pong sasakyan yung may-ari ng Uber. Pero ang dami nilang sasakyan na gumagana at pinagkakakitaan nila. Ano yung wala na pwede mong i-create? Ano yung wala na pwede mong simulan? The word is intention. Maaring hindi mo pa nagagawa, intention. Create, create, create. Lalo yung mga mag-asawa po, nakakatuwa.
Pag kayo po ang nag-usap mag-asawa, ang dami niyong nabubuo na magagandang bagay. Pag maayos yung communication. Total, medyo couples naman ngayon. Ano po, kaba-Valentine's lang natin. Gusto lang pong tandaan niyo po yung word na intention, create intentionally, connect, contribute. Kung kayo po na mag-asawa, lagi po nag-uusap intentionally, may makikreate po kayo maraming bagay. Pagkatapos i-connect kayo ni God, there's a divine connection at marami pong nangyayari. Sobrang very powerful, sobrang very powerful, okay? So, yun po yung word natin na intention, okay? The key is intentionality. The number one common denominator of highly successful people, they focus on intention and ignore distraction. Lahat po ng mga bilyonaryo daw po successful, nag-focus sila sa gusto nilang mangyari at binabaliwala nila yung mga distraction. Minsan po ang kalaban ng mga mahuhusay at magagaling, ang dami nilang gustong subukan, walang na-accomplish na isang bagay. Focus lang po, walang magaling sa lahat. Kung hindi mo 40 po yun, ibigay po natin sa iba. So, focus is the name of the game. Focus on intention. Tingnan nyo po, yung number one common denominator naman po ng mga taong average people o yung somehow wala nangyari, they focus on distraction and ignore intention. Yung hindi nila problema, pinoproblema. Ay, naku mga kapatid, nakakatuwang isipin po ito talaga, no? Pero may ibubuko po ako sa inyo. The greatest wasting of time is worrying. Sino sa inyo may na-accomplish kapag nagwo-worry? Sino sa inyo may naabot pag may nagwo-worry? The worst use of time is worrying. Sanay ka nga mag-worry. O may sakit ako, anong gagawin ko? O alagaan ko ang sarili ko. Magulo ang pamilya ko kaysa mag-worry tayo. Mahalin natin. Ano yung isang step na pwede natin gawin? Worrying, accomplish natin. Worrying, accomplish natin. People will tell you something bad. Do not focus. Ano po? Sa mga bashers, sa mga trolls, kung ano pa man yan. Ano po? So, focus lang tayo sa pinagagawa po ni God. So, yung walang kabagay-bagay, yung mga taong walang masyadong ginagawa, maraming napapansin sa buhay. So, focus tayo po. Even sa ating career, even sa ating work, even sa ating ministry. Ang meaning natin ng intention is this: anything that moves the needle in your favor. Move the needle is somehow idiomatic expression na gumagalaw papalapit sa goal nyo po. So, hindi ko na-explain yung move the needle, pero anything na tumutulong para maabot mo yung goal mo, move the needle ang tawag doon. Kaya po, ako po meron na po akong tawag na Move the Needle Monday. Lahat ng goal ko po, sasabihin ko na po ng Monday, pauusarin na po natin, sisimulan na po natin yan. Okay, sabi natin number one principle if you want to become productive is the word intention. Maging malinaw muna sa iyo ano ang gusto mong gawin sa buhay. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. Ang mundo raw po, walang anyo, walang hugis. Gano'n naman ho talaga pa nagsisimula eh. Kaya number two, disruptions. Intentions, follow disruption. Gusto mong mag-put up ng business, syempre, wala ka pang business permit. Wala ka pang lugar. Wala pa rin ikaw kapital, pero may gusto ka. Okay lang yun, normal yun. Normal po yun, may problema kang kakaharapin pag may gusto kang gawin. Disruption. So hindi po hindi po natin titingnan problema. Gusto kong maging healthy. Pumunta ako sa gym. Pagka gym ko, sumakit ang katawan ko. Disruption ang tawag doon. Sumakit ang katawan mo kasi may nangyari sa buhay mo. So ito yung magagandang problema na kakaharapin po natin. Definitely, pag lumipat ka isang lugar, may mga disruption din po yan. Pero normal, may mga matutuklasan tayo. But again, gawin nyo po yung maliwanag na pinagagawa sa inyo ni God. Pag sinabi nating disruption, disturbance or problems with interrupt an activity or process. Para sa tingin mo, para ka lang hinahadlangan, pero ang totoo, katuwang natin yan sa pag-abot sa mga gusto ng Diyos na ipagawa sa atin. Okay? Intention, disruption, the earth, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Napansin ko po talaga,
walang madali sa buhay. Walang madali. Mahirap magtrabaho, mahirap magnegosyo, mahirap pang may ministry. Lahat po may hirap. Pero ang kailangan natin, itong principle nito, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Oh yes, walang anyo ang mundo. Darkness, empty, pero may espiritu na kumikilos. Maaring may pangarap ka, maaring may gusto ka, pero hindi mo alam kung saan kukuha, kailangan mo ng tinatawag na pangatlo, inspiration. Humanap ng lakas para magpatuloy. We need an inspiration. And I believe the greatest inspiration in life is the inspired word of God. Anong ginagawa mo pang nanghihina ka? Anong ginagawa po natin kapag medyo disappointed tayo? Maganda po, may malaki tayong why, bakit natin gustong gawin ang maraming bagay. Inspiration, ako po minsan talaga pag hindi masyado na makapag-isip o medyo nalulungkot, exercise po talaga, naglalakad po ako. Doon po ako nakakaisip. Nanonood ako ng YouTube po. Hindi ako pwedeng hindi manood at mag-aral po sa isang araw. Malungkot po ang buhay ko. O minsan inspiration yung pag-attend po natin sa ganito. Or may makausap kang tao, wag ko kayong lack of inspiration na nga kayo pagkatapos ang kakausapin nyo pa, puro may problema. Yes, makakapag-minister tayo, pero ang mangyayari is lalo tayo manghihina. Ano po? So, kailangan muna natin magpalakas para mas makatulong sa iba. Amen po ba tayo doon? Ano po? What is your inspiration? Kasana inspired, ano po? Hindi ko alam kung sa mga babae po yung shopping, nakaka-inspired ba yan, Ate Ling? Ano po yung pagsashopping? Lumalakas ako. Pag nagsha-shopping ako, ano po? O lumalakas po kayo ang mga lalaki, sila naman yung nangihina, ano po? Papasok pa lang po sa mall nangihina na, lalo na pang magbabayaran na, ano po? Okay? So, kaya ang meron daw po is workshop, lalaki magwo-work, ang babae magsha-shopping. O, ay, alam mo na Benson yan, ha? So, workshop yan, workshop yan. Okay, so, kailangan natin ng inspiration NBC, mapapagod kayo, but we need to inspire ourselves in the Word of God. Kaya mahalaga yung mga trainings, mahalaga yung fellowship, coffee, talk over the cup of coffee, mahalaga po yan. So, know your inspiration, ano po? And the Holy Spirit move upon the face of the water. After that, ang sunod nating principle ng inspiration ay yung tinatawag po nating illumination. Illumination po. At teka, ito muna yung mag-inspiration natin, sorry. Psalms 1:3. He is like a tree planted by the streams of water that yield its fruit in its season. Halimbawa, nahihirapan ka mag-devotion, napapagod ka. Isipin mo na lang, oo, napapagod din ako sa pag-aaral sa Word of God, pero kapag ako ay lumalim, magiging mabunga ang buhay ko. That is inspiration. Oo, nahihirapan lang ako ngayon sa pag-aalaga sa aking mga anak. Pero kapag na-disciple ko ang aking mga anak, ito rin yung gagamitin ng Panginoon para maging katuwaan ko. Saan ka ngayon nahihirapan? Oo, nahihirapan ka maaring sa ministry, pero diyan ka pinagagaling ni God. Diyan ka pinatataas ni God. Maaring mag-aaral ka uli, mahihirapan ka, pero kapag nakapag-aral ka, iba. Tingnan niyo po itong puno. Ang puno pala hindi tumataas sa isang direksyon. Ang direksyon pala ng puno, lumalalim muna bago tumaas. Ganon ang direksyon ng puno. Lumalalim muna bago tumaas. Hindi tumataas, walang ugat. Nakasalalay ang taas ng puno kung gaano kalalim ang ugat nito. At the end of the day, pag hindi tayo malalim sa Panginoon, pag hindi talaga tayo nagpakalalim sa Diyos, storms will come, dry season will come, pag maigsi ang ugat, matutuyo po tayo. Pero again, kaya part ng inspiration natin, itong ginagawa po natin Bible study, pag-attend sa church, storm will come. Pero kapag naka-rooted po tayo from the Word of God, wala makakapagpabagsak sa atin. Okay? And God said, let there be light, and there was light. So the fourth principle is illumination. Lahat ng hindi natin alam, ang tawag diyan darkness. Paano ba paano ba maging parent sa teenager? Ang tawag natin diyan darkness, hindi mo pa alam. Kaya nga we need to illumine our minds. Aralin po natin. Naku, employee ko, paano ba maging manager? Aralin mo paano maging manager. From employee, magiging entrepreneur ka, alamin po natin. Lahat ng hindi natin alam is a form of darkness. Sabi ng asawa ko po na nag-speak siya, hindi ka magtatagumpay sa mga bagay na hindi mo alam. Hindi rin ka magtatagumpay sa mga bagay na hindi ka sanay.
hindi ka magtatagumpay sa mga bagay na hindi mo inaral. Illumination. Paano ba magpalago ng church? Paano ba i-break ang 100 barrier? O, inaaral din po yan. Illumination po ang kailangan natin yan. Okay? Sabi nila, hindi ka masasaktan ng hindi mo alam. Hindi ho totoo yun. Ang sabi sa Bible, my people will be destroyed because of lack of knowledge. My people will be destroyed. My people, kakampi nila ang Diyos, pero binaliwala nila ang word. Pwede pa rin po talagang may mangyaring hindi maganda po sa atin. So that number 4 is illumination. Okay? Panglima, pag naaral na natin at umuusad na tayo sa gusto nating mangyari, huwag nyo naman kalilimutan ang sabi rito. Okay. The wise man's eyes are in his head. Ano po ibig sabihin noon? Pag sinabi natin sa part ng illumination, ang mga tayo po, ang hindi natin pinagagana, laging emosyon, kundi ang totoong katilinuhan ay paano mo pinag-iisipan ang maraming bagay. Kaya mahirap po yung pinatakbo ka lang ng emotion or wow. Sabi nila, wag lang wow, dapat may how. Okay? Ibibitawan natin isang bagay na hindi natin pinag-aralan. Tingnan niyo po itong si Helen Keller. Security does not exist in all of nature, neither do the sons of men as a whole experience it. Life is either a daring adventure or nothing at all. Mas gugustuhin ko ng mabigo, pero may sinubukan, kaysa hindi ako nagtagumpay kasi wala man lang akong inattempt sa buhay. Kaya totoo po yun. Maaring paglipat nyo sa bago nyong building, may mga bagong gastos, may mga bagong challenge. At least may sinubukan kami. Mahirap yung ganito. Alam mo nang walang nangyayari. Wala pa tayong ginawa, di ba? That is the talagang rhetorical, insanity definition, doing the same thing, expecting different result. That is insanity. Wala naman tayong binabago. May anong mangyayari sa atin. So, sana po maging daring adventure. Kasama natin si God. We have the Word of God. We have the presence of God. Tingnan nyo po ito, gandang-ganda. Ay, picture nyo po ito salatan nyo po. Doubt is created in the eyes, but faith is created in the ears. Minsan yung mga nakikita nating pangit, naglilid sa atin para lalong magduda at matakot. Pero ang faith comes from the hearing of the Word of God. Every time we hear the Word of God, mga kapatid, na-establish yung faith natin. Okay, pag titinan mo ang paligid, totoong maraming problema, pero maraming totoong pagpapala. Oo, mahirap ang sitwasyon, pero marami din namang inangat at nagbago ang sitwasyon. Hindi lahat ng nakikita ho natin ay iyon lang. But faith is created in the ears. We need to listen to the Word of God. Diyan ay establish po ang faith po natin. Romans 10:17, di po ba? So faith is created in the ears. And God saw that the light was good. Number 5 principle is the word celebration. Hindi natin hihintayin na sa buhay ko, sa pamilya natin, sa church natin, kailangan may malaking mangyari bago tayo mag-celebrate. Wag po. Mapapagod ho tayo. Yung nakalipat tayo, wow, let us celebrate it. Let us celebrate it. May bisita tayo last Sunday, let us celebrate it. Okay? Nadagdagan ng maliit ng konti ang kita natin, let us celebrate it. Progressively productive. Hindi na baling mabagal, nadadagdagan, umuusad. Kaysa naman maging in denial at maging na lang po, parang passive sa buhay. Do not forget, celebrate your progress. Celebrate your progress. God called the light day, and the darkness He called night. And there was evening, and there was morning. Iba ang gabi, iba ang araw, iba ang init, iba ang lamig, iba ang lalaki, iba ang babae. Hindi ginawa ng Diyos na mas magaling ang lalaki kaysa babae. Hindi ginawa ng Diyos na mas magaling ang babae kaysa lalaki. Ang maliwanag, ginawa ng Diyos na magkaiba ang lalaki at babae. Sa lahat ng mga bagay na gusto nating gawin sa buhay, the number 6 principle is distinction. Pag nagawa mo yung gusto mo, ano ang kaibahan nito kapag nagawa natin? I believe naman may distinction pong maliwanag sa NBC bakit kayo lilipat. Kasi kung lilipat po kayo for the sake na gusto nyo lang lumipat, wala naman kayong nakikita na may growth, na may progress, wag na lang ho kayong lumipat. Pero sabi nga po sa inyo, kung paglipat natin sa building, alam natin,
it will create somehow momentum, it will create vision, passion. Why not? Ano ang kaibahan kapag nagawa mo ito? Distinction. Ginawa tayo ni God para gumawa ng kakaibang bagay. Huwag lang natin masabing may kakaiba, kundi maliwanag to honor God and to serve people. Tingnan niyo po, the glory of young men is their strength, but the splendor of men is their gray hair. Nung bata ka pa, lakas ang ginagamit mo. Nung nagkaedad ka, karunungan na ang mas lalo mong ginagamit. Dati, binabayaran ng ating lakas, pero sa pagtanda natin, karunungan ang babayaran sa atin. Magaling ka na, pero mas magaling ka na ngayon. Mas matalino ka na, mas matalino ka ngayon kaysa noon. Kaya sana yung aging, huwag natin ikalungkot sa buhay. Kundi matuwa po tayo. Mas matalino po tayo kaysa dati, mas malapit po tayo sa Panginoon. Okay? And there was evening and there was morning. And that is the first day. 7 is preparation. Ang iyong ngayon ay nagsisimula kahapon. Ang iyong bukas ay nagsisimula ngayon. Ang umaga ay nagsisimula kagabi. So, napakahalaga, preparation for execution. Paano mo gagawin yung gusto mong matapos or simulan? Pag walang timetable, hindi matatapos. Hindi man natin matapos sa timetable nilagay natin, gawa ulit tayo. Kaya sa usapan, kita tayo kailan? Sana makapagbakasyon tayo sa Manila, pero wag sana magkakasakit. Kailan? Kailan? Laging meron timetable. Pag wala pong timetable, wish lang yon, wishful thinking. The best time to prepare for today is last night. The best time to prepare for today is last night. Pag hindi natin trinabaho kagabi, ang gagawin na, ngayon, katulad po ninyo, mag-alas 9 na ho dyan. Pag hindi ka nagsulat, ano ang gagawin ko bukas, makikita nyo po, wala ho tayo na-accomplish. Bukas magde-devotion ako. Bukas magwo-walking ako. Bukas kakausapin ko si ganito. Just write it. Just write it. Just write. Bukas aasikasuhin kong ganito, isulat nyo po. Pag wala tayong isinulat, walang mangyayari. Walang mangyayari. And remember this, your evening should be preparation for your morning. Then you will have a great day. Do you want to have a great day? Prepare and plan. Prepare and plan. Prepare and plan. So, bago ko po ibigay sa inyo yung toolkit, ano po, ganito muna gawin natin. Number 1 principle, productivity, intention. Ano yung gusto mong gawin? Pwede po ba ganito, example ko lang. Wala muna sa ministry, yung sarili mo lang muna. Ano ang gusto mong gawin? Pinagawa ko po ito sa mga leaders ko, ang dami eh. Talagang gusto naman mag-enjoy at magbakasyon. O, okay lang po yun. Huwag mo i-deprive ang sarili mo. Ano ang gustong gawin ni Ate Paulette na kapag ginawa ni Ate Paulette, masayang masaya siya? Oh. Ano po yun? Si Ate Chit, I believe gusto talaga nilang magbakasyon ni Kuya Saldi dito sa Pilipinas. At least nagawa ho nila. Masaya sila o dahil nagkasakit ng konti. Pero at least I believe masaya sila kasi nagawa nila. Si Kuya Sani, ano kaya ang gusto niyang gawin sa month of March? Na kapag nangyari, ang saya niya. Intention, disruption, may problema, inspiration, saan kukuha ng lakas para ipagpatuloy yung gusto mong gawin, illumination, alamin, ang kailangan mong aralin para magawa mo isang bagay. Pag na-accomplish ka naman, may makaunting usad, let us celebrate, celebration, and then 6, yung gusto mo bang gawin, ano distinction? Pag nakapagbakasyon ka ba, mas makakapaglingkod ka ng malakas kay God? That's it. Pero kapag hindi ako nag-rest, wala ako maibibigay. 7, let us start it. Prepare for execution. Ibibigay ko po ito kay Ate Lee. Pwede nyo pong i-print at i-practice po. Ang isang hiling ko lang po sa inyo, sana wag lang ito maging typical na ano po, Bible study. Yung magtuturo po tayo. Wala naman tayong gagawin. Parang, uy, nakaka-bless yung Bible. Hindi po ang purpose ko po is ma-bless kayo. Ang purpose ko po, may mabago po sa buhay natin. Kasi ang dami naman pwede mong panoorin na matutuwa ka eh. Pero ito po, coaching, yung talagang ano po, sana after this, may nakita tayong si Daniel Umunlad, si Hannah, si Kuya Ray. Nasabi sayang dapat nung ko pa ito natutunan. Sana nung ko pa ito ginawa.
Yung ganun lang po, although that is beyond my control, but again, the purpose of our discussion here is God wants us to become productive. Okay? So, kung natuwa ka sa isang tao, gayahin mo. Mas mangyayaring maganda po. Tingnan nyo ito. So, eto na po, intention. Sulat nyo lang po, ano ang maliwanag na gusto mong gawin? Number 2, ano yung mga pwede mong kaharapin? Number 3, ano mga bagay na kailangan mo gawin para ka makapagpatuloy? Illumination, celebration, distinction, preparation. Sa amin po ngayon, gamit na gamit po ito. Kasi ang hirap mag-Bible study na wala man lang ibinigay na guide sa atin. Di mo alam kung anong pag-uusapan. Minsan nagkwentuhan lang. Okay din naman yun, may nangyayari. Pero ang sarap yung may sa leader, meron man lang siyang toolkit, meron man siyang bala, hindi, ang hirap sumugod sa laban. Wala ka man lang bala. Eto po, o yung pag nakita-kita pa tayo, ano nangyari sa ginawa natin last time? Ano po? Isa po ito sa byproduct ng inatenan po nating coaching. Matagal na po yan, pero ngayon ko lang uli binabalikan na bawat sermon ko po, ginagawa ko po ng coaching toolkit. So, lahat po nung i-share ko po sa inyo, hindi pwedeng wala po nito para mapakinabangan nyo po kasi after that, pagod na rin sa inyo, mahirapan tayo mag-discussion. Pero pa nakita-kita kayo ng linggo, pag bago maghiwa-hiwalay, tara kape muna tayo dito. Gawa tayo sa productivity toolkit. Pinagawa ko po yung mga leaders namin, ano ang gusto mong ma-accomplish o gawin nitong month of February. Yan lang po. O, de, pag nag-mentoring kami uli sa March, di-discuss namin kumusta yung isinulat mo at kinukuha ko po ito para alam ko kung saan ko rin sila pwedeng tulungan. Kayo, Pastor Loy, ano yung gusto nyong gawin sa February? Ako po, example lang to. 15 years na po kami ng aking asawa. 15, hindi po 50. 15 years na po namin ikinasal sa February 21. At gusto po namin, silently lang po ito, nag-invite po kami ng 7 couples outside the church. Magkakaroon po kami ng renewal of vows sa isang maliit lang na restaurant. Kumuha kami isang kwarto po doon. Basta 14 to 20 lang ang visitors kasama na yung pamilya namin. Kasi nung una, ang gusto namin ni Pastor Elena, punta kami sa dagat, sa harap ng aming mga anak, doon kami mag-exchange uli ng marriage vow. Napansin ko po kasi, I want to confide it, mas creative po ako sa church kaysa family. Mas ready po akong mag-isip sa church kaysa family. Dati nga nag-i-schedule ako, puno po ang calendar ng church, wala po doon yung family ko eh. Pero kapag nagka-problema ka pala, family lang din talaga kasama mo na minsan na-neglect natin. Hindi ko po alam kasi kung kaya ko mag-wedding anniversary ng 50, 86 na po ako, hindi ko alam kung buhay pa ako. Pero bala ko po, every 5 years pakakasalan ko po yung asawa ko. Hindi kailangan bongga, hindi kailangan pong magastos. Gusto po namin i-renew. Siyempre, pangarap din namin, ikasal kami sa Israel. Sa Cana, Galilea. So, pero ang sinasabi po namin, pag-iipunan po namin yon. So, kaya po, isa yun sa pinakagusto ko pong mangyari, yung marriage, talagang renewal of vow, nasabi ko nga, mas gusto kong matandaan ng asawa ko kung ilang beses ko siya pinakasalan kaysa ilang beses na kami muntik maghiwalay. Mas gusto ko matandaan ng asawa ko po. Kaya nga po excited kami this coming Wednesday, privately, walang posting sa FB. Wala po. Gusto naming intimate and maging sacred. Kasi nung ikinasal po kami, daming umaten ho sa amin, galing yung may cancer yung sa pamilya nila, nanay nila, parang ang dami naman, parang disaster. Pero yet, dahil lang sa pag-ibig nila sa amin, kaya po kami, talagang andoon po sila. And then, in our 15 years of wedding, binayaan po kami ng pamilya na naglilingkod sa Panginoon. Si Lori po ngayon, siya ang head worship leader sa Praise Church Santa Maria. Keyboardist din po siya sa Alab at si Lucas malapit nang mag-beatbox sa Alab. Pero kasama rin po tumutulong siya sa Kids Church sa Santa Maria. Kasama po si Owie. So, in 15 years, biniyaan po kami. We are not perfect in our relationship. Pero mas mahal po namin ang isa't isa. Ano po ang distinction or inspiration? Bakit po namin gagawin yung renewal of vow? Hindi ko po kasi makita ang magiging effective pa kami ng minister
kung napapabayaan po namin ang relationship namin as a couple. Kaya nga po, wala kaming pwedeng ibigay beyond kung ano ang nangyayari po sa aming pamilya. Kaya yan po ang inspiration po namin. So sana mga kapatid, ibabalik ko lang po, kahit hindi itong February, sa March, ano yung gusto mong mangyari sa buhay po natin? Ano po ang gusto nyo? Yun lang ho muna. Ano ang gusto nating mangyari sa buhay natin na kapag ginawa natin, masaya tayo at may magandang idudulot. Sana po nakatulong po sa atin yung diniscuss natin. Pwede po ba in 2 minutes, kahit ilang minutes po bago ko naman po kayo pag-pray? Any question? Kung sa tingin niyo po makatutulong, let us do this. Ang problema kasi natin, kahit Christian, ang dami distracted. Hindi mo alam kung anong gusto. Minsan kailangan lang natin mag-focus. Focus lang muna po tayo. Ako po, magpo-focus ako, gagaling ko sa preaching, gagaling ko sa mentoring, gagalingan ko po sa pag-aalaga ng mga outreach leaders. Kahit yun lang muna po. Of course, syempre yung family ko po at my relationship with God. Okay? Any question po before I pray to you? Sana po nakatulong po ito para huwag kasi February, 2 buwan na yung matatapos. May nangyari po ba? Kung hindi tayo intentionality o wala tayong intentionality sa maraming bagay, wala pong ma-accomplish. Okay? Can I entertain po any question po? So, we can discuss it kahit few minutes lang po para alam ko po kahit paano po may naunawaan po kayo. Okay? Sige po. Any question po? Any question? Before I pray po. Pinakamahirap po talaga magtanong eh. Ano po? Pag sinabi natin minaw naman, opo, marang ganyan. Pero sige po, okay lang naman po. Sunod-sunod do yan. Tilakay natin nakaraan, purpose or success. Ngayon, productivity. So sa susunod po, sana huwag kayong mawawala, the power to get well. At yung principle pa, kasi pag hindi tayo naging productive po, sayang naman, be fruitful and multiply. Ano po, malulungkot po kayo pag tayo-tayo lang at the end of the day, maganda is marami pong nanganganak na magagandang bagay in our relationship with God, even sa family po natin. Okay? Yan, okay. Sige, Ate Lee, balik ko muna po sa inyo. Any question or any insight po. Ate Lee, ano pong nakuha nyo? Sige, kuha na lang po ako ng insight nyo po. Okay, sunod si Ate Lee. Pagkatapos, si Kuya Sunny, kung ano yung na-catch po niya. Okay? Sige nga po, Ate Lee, o anong insight na nakuha po natin. I really need to plan ahead. Even if there's disruption, basta kahit na yung 66 na ako, we still have to plan. Tama, Ate Lee. Okay. So, ang ganda-ganda lang po, totoo po yun. We need to plan ahead. Okay? Si Kuya Sunny, okay ba? Ready ba si Kuya Sunny? Okay. Naku, si Kuya Saldi kasi nag-ano si Kuya Saldi sa lalamunan, ano? Baka Les, nagda-drive. ikaw, Les. Ano yung na-catch mo o nagkuha mo sa pinag-usapan natin? Ako po, ang favorite ko na isa sa favorite ko na word is intentionality. So, lagi ko yan sinasabi simula nung naging nanay ako. So, intentionality sa pagbigay ng time sa anak ko, intentional dapat sa kung may gusto ka, kailangan you have to be intentional eh. Hindi mo pwedeng sabihin wala akong oras, hindi mo pwedeng sabihin hindi ko magagawa. Kung nasa iyo nakatatak sa iyo yung you have to be intentional in everything you do. Kung gusto mong maging, I would say, successful yung bagay na yun. Ayun. So, focus on intention. Congrats, Lesa. So, yan talaga ang pinaka-key. Ano po? Meron po tayong nabasa talaga and as much as possible is binebreak natin. I-avoid daw natin sa vocabulary natin, wala akong time. Ikaw yung may hawak ng time, you can create time and make time sa mga bagay na priority natin at gusto nating mangyari sa buhay.
Okay? So sige nga po mga kapatid, ganito gawin natin ano. I will pray for you po muna. Huwag natin kalilimutan, be fruitful and multiply. Mas masaya talaga yung mga may nangyayari sa buhay po natin. Ang daming gustong gawin ng Diyos, pero tayo, paghandaan natin ang mga bagay na yan. Okay? Let me pray for you lang po. Ano po? Naku, tatakbo na pala kami sa Nueva Ecija. Ano po? May dadalawin lang kami. Sige, let us pray po. Kung kaya nyo pong i-open yung video cam nyo po, ano ho, so I can pray for you. At ano yung pangalan ni ano, nung si Ayan, asawa Hector, ni ano? Tita Beth. Andiyan si Tita Yeah, Tita Beth. Beth. Tita Oo, Beth, sige, sige. si Pag-pray Tito ko rin din. Victor. Tito Oho, Victor. sige, sige. Wow, thank you, God. Father God, even in the midst of many problems, Panginoon, Lord, we want to honor you. Si Tito Hector, Panginoon, I prayed and I speak miracle, Panginoon. Yes, okay. And even, oh God, yung family nila po sila, Ate Lisa po, Panginoon, sila Kuya Netoy, oh God, even si Tita Beth, i-sustain niyo po ang spiritual strength nila, oh God. In the name of Jesus, I speak spiritual empowerment. Totoo po yun, Lord, nakaka-drain pag may sakit, Panginoon, sa pamilya. Nakaka-drain, Panginoon, kapag may problema. But God, in Jesus' mighty name, you're our sustainer in life, oh God, na nagsosuporta, tumutulong para magawa namin ang marami pong bagay, oh God. Even si Ate Chit and Kuya Saldi, Panginoon, I pray for physical recovery, Panginoon, para Lord, ako ano man yung mga iniinda nila, oh God, Lord, magagawa nila muli yung mga gusto nilang gawin po, Panginoon. Sa mga couples na narito ngayon, oh God, Father God, lagi silang mag-usap. Laging may mabubuo. Every time they talk, they communicate, Panginoon. At mas maganda, pareho naming alam yung mga gusto naming gawin. Thank you so much din, Panginoon, sa protection mo at kagalingan ni Ate Paulette, Panginoon. Marami pong salamat, oh God. Even Kuya Ray Ray, Panginoon, marami pong salamat po, oh God. Um, sa kanila ni Ate Lot, Panginoon, Lord, I pray, mas lalong magiging productive ang kanilang pagsasama po, O God, in Jesus' name. Even kila Daniel, Panginoon, Lord, bigyan niyo po kami na maging maliwanag na gusto namin gawin sa buhay po, O God. Even kila Ate Lisa, kay Kuya Sunny po, Panginoon, kila Benson, Panginoon, kay Les. O nga, Lord, ano? Lord, Father God, in Jesus' mighty name, hindi daraan ng mga araw at buwan na wala kaming na-accomplish po, O God, na gustong-gusto naming mangyari, Panginoon. Marami pong salamat. Ikaw ang aming great supporter sa mga pangarap namin, ipinagpe-pray namin, and even sa transition ng NBC sa paglipat nila sa lugar, O God, you will provide all their needs at magke-create ito ng great momentum and people will come. I speak hindi lang talaga spiritual growth but numerical growth, O God, in Jesus' mighty name, even financial growth, hindi sila pagkukulangin sa lahat ng bagay. Father God, protect us from any sickness. In Jesus' name, protect us from any accident, O God, and help us to do your will, to give our best, and to accomplish for your glory. Thank you so much, O God. Whatever we accomplish, we achieve and we receive. We give you all the glory, honor, and praises. In Jesus' name. Amen at amen. Okay, nako, good evening po sa inyo lahat. Kita-kits sa March